We honor their legacy today and reaffirm our commitment to uphold these principles alongside the United States for the next 80 years and beyond. We look forward to continued support for ASEAN community building, in particular from the United States, through our comprehensive strategic partnership. Tinutulak ang ating bansa pangat, World Bank at ang buong mundo na kamasid. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. The economies of developing countries in Asia and the Pacific remain strong despite geopolitical tensions in the Middle East, buoyed by robust domestic demand and continued regional growth. Although rising oil prices due to conflicts have pushed inflation upward, the region is still projected to grow by about 5.1% this year, supported by stable labor markets and increasing infrastructure spending. Economists say remittances remain a steady lifeline, and the shift toward renewable energy is gaining momentum, helping local industries weather external storms and inflationary pressures, according to the Asian Development Bank. Experts stress the need for close monitoring of economic trends to ensure that consumption and investment keep the economic engine running smoothly. Grabe si Pangulong Bongbong Marcos. Bakit nakabantay ang buong mundo sa Pilipinas ngayon? May napansin ka ba? Tahimik ang Pangulo pero ang kilos malakas, matatag at may tinatahak na direksyon. Hindi gaya ng iba na puro ingay, puro satsat, puro reklamo. Si Pangulong Bongbong Marcos tahimik lang, basta trabaho lang. Ang tanong, bakit World Bank mismo ang nakatutok sa Pilipinas ngayon? Hindi yan chismis, hindi rin haka-haka. Opisyal, may datos, may pahayag. Hindi pa tayo nandoon. Kailangan muna nating intindihin kung bakit ang hindi pa ay hindi katumbas ng wala na. Dahil minsan ang delay may dahilan at minsan ang delay ay parte ng diskarte. The 2026 Philippine Investment Mission is officially underway, aiming to position the country as a top investment destination in Asia. Global tax policy expert and Asian Consulting Group Chairman Mon Abrea announces the launch of the 2026 Philippine Investment Mission. The Philippines rises, the world invests. This is in partnership with the Philippine Economic Zone Authority or PEZA. At a Kamuning Bakery Cafe Pandesal Forum moderated by entrepreneur Wilson Lee Flores, Abrea and PEZA Director General Seo Panga presented the initiative that aims to position the Philippines as a serious investment destination in Asia. According to Abrea, this program is anchored on reform, credibility, and global competitiveness. Abrea adds that the mission seeks to strengthen investments both globally and locally. As for Panga, he says that PEZA has taken notice of the global and local headwinds that impact investment flows and business confidence amid the ongoing tensions in the Middle East. Ang target, maging upper middle class economy. Pero, hindi lang basta pag-asenso, may batayan, may numero, may trajectory. Kaya nga sabi ng Malacanang, hindi pa, pero papunta na. Dito na nagiging interesting ang usapan. World Bank mismo ang nagsabing baka 2027 pa tayong tuluyang umangat sa upper middle income. Pero teka lang, sila rin ang nagsabing posible pa rin sa 2026. Kumbaga, kahit may global uncertainties, inflation, gera, oil prices, the Philippines is still on track. Therefore, hindi failure, hindi kabiguan, bagkus, tagumpay in the making. The Philippines remains on track to graduate to upper middle income country status this year. That's according to the Department of Economy, Planning and Development, despite a sharp growth slowdown in 2025. Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan says that the Philippines can still achieve UMIC status this year despite the weaker than expected 4.4% GDP last year. Now, he says they still have to redo the numbers, but with the 4.4% growth in 2025, the Philippines should still be able to reach the average income class status. May nakikita sila na hindi agad nakikita ng iba. Habang ang ilan ay nakatuon sa problema, ang World Bank, IMF at iba pang global institutions ay nakatingin sa potensyal. Hindi po't nakaka-proud isipin, ang Pilipinas hindi lang basta third world, hindi lang basta OFW nation, isa na tayong binabantayan ng mundo. At dahil sa tulong ng ating Panginoong Diyos na ginagamit niya ang ating Pangulo upang maiangat ang ating bansa. Pero syempre, ayaw ng ilan na aminin yan. Bakit nga ba? Dahil kapag umangat ang bansa, bumagsak ang narrative nila. Wala na silang maipintas. Under the Philippine chairship, we place strong emphasis on building economic corridors that expand trade and investment, strengthen regional supply chains, and open doors of opportunity for businesses and communities across ASEAN. Habang tahimik si Pangulong Bongbong Marcos, ginigising naman niya ang ekonomiya. Hindi ba't ironic? Tahimik ang Pangulo sa harap ng kamera, pero sa likod ng eksena, lumulutang ang Pilipinas sa radar ng international investors, financial leaders
at development planners. Therefore, kung hindi mo ramdam ang pag-unlad, baka hindi ka lang nakatingin o baka masyado kang abala sa paghuhusga. Ang hindi mo napansin, yun ang mas malaki. Hindi headline ang progreso, pero headline lagi ang chismis. Yan ang problema. Pero sa dulo ng araw, hindi chismis ang magdadala sa atin sa upper middle class. Trabaho, diskarte, tiwala. At yan ang hawak ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Therefore, sa susunod na may kumontra kay Pangulong Bongbong Marcos, tanungin natin sila, mas gusto mo bang may ingay o may pag-unlad? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Mateo 6 verse 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Kanina, pinag-usapan natin kung paanong tahimik pero matatag ang pag-angat ng Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila dahan-dahan pero dire-diretsong, may layunin, may direksyon. Pero teka, habang lumalago ang ekonomiya, kamusta naman ang puso mo? Ano ang kayamanang hinahangad mo araw-araw, kaibigan? Maaring lumalakas ang piso, gumaganda ang GDP, dumarami ang oportunidad. Pero kung ang puso natin ay hindi nakaangkla sa ating Panginoong Hesus, mabilis din tayong mabubulok sa takbo ng mundong ito. Dahil sa kabila ng pag-angat ng bansa, may mas dakilang kayamanan. Yes, umaangat ang bansa, but Jesus remains the greatest treasure. Hindi siya bumababa sa halaga, hindi siya naapektuhan ng global crisis. Siya ay matatag, mapagmahal at puno ng habag. Ang tunay na pag-angat ay hindi lang nakikita sa ekonomiya, kundi sa puso. Kapag lumalagot tayo sa biyaya at awa ng ating Panginoong Hesus, doon natin nararanasan ang totoong upper class status. Hindi sa mata ng mundo, kundi sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus ay walang kakulangan. Sa gitna ng padaigdigang krisis, presyo ng langis, inflation at kung ano-anong global uncertainty, ang ating Panginoong Hesus ang katiyakan. Siya ang kayamanang hindi nananakaw. Siya ang tanging pag-ibig na hindi nagbabago. At sa kanyang awa, may pag-asa ang makasalanan. Sa kanyang habag, may panibagong simula ang nawalan. Sa kanyang pag-ibig, ang lahat ay muling binubuhay. Kaya naman, kaibigan, ito ang panawagan ng ating Panginoong Diyos. Hindi masama ang umasenso sa buhay, pero masama kung makakalimutan natin kung sino ang tunay na kayamanan. Kung sa balita nakikita natin ang progresong dahan-dahan pero totoo, naway makita rin natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na dahan-dahang kumakatok sa puso mo. Hindi kanya minamadali, pero hindi rin siya umaalis. Naghihintay siya. Naibigay mo ang puso mo, hindi lang ang pangarap mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong habag. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng kayamanan sa mundong ito dahil ikaw mismo ang aking kayamanan. Turuan niyo po ako magtiwala sa iyo at sa aking kinabukasan. Sa gitna ng pagbabago sa ekonomiya, sa bansa at sa buhay, pagyamanin niyo po ang bawat isa, hindi lang sa material, kundi sa pag-ibig mo, lalong-lalo na dahil ikaw po ang tunay naming kayamanan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patuloy niyo kaming gabayan at patnubayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.